Hello Aries, Sun Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano yung mga messages and energies ninyo surrounding this today. So, first message ninyo is Ten of Swords. And so, this is this happened in the past already, no? This is betrayal. Nasaktan kayo rito. Ayan, daming swords, no? Sa likod, sa tagiliran, no? Parang nasaktan kayo dito ng bonggang-bongga talaga. This is major na pangyayari sa buhay ninyo na talagang nasaktan kayo. Na bumagsak kayo, no? To your core dito, Aries. So, kung ano man ang pangyayaring ito, that could be related to family, friendship, relationship ninyo, karelasyon, romantic, na relasyon. So, definitely, naloko na traitor kayo, no? Kasi backstabbed energy. So, gano'n ang maaaring nangyari sa inyo in the past. But, ngayon, parang magigising na kayo sa katotohanan. It's about time na for you to get up, no, and start a new life. Kasi maaaring dahil naapektuhan ka dito ng sobrang nahirapan kayo, maaaring na-prevent kayo ng sitwasyon na to to live a normal life, no? Kasi nga sa sobrang sama ng loob, sobrang sakit, maaaring napahiya din kayo rito or kung ano pang rason kung bakit kayo parang hindi kayo umusad na sa buhay, kumbaga. So maaaring gano'n na nangyari sa inyo. Pero ngayon, things will change. Gusto mo nang baguhin ang takbo ng buhay mo sa ngayon. Gusto mo nang bumangon at magsimula ng bagong buhay. Okay, Aries? So, what else? We have Six of Swords. Yeah, definitely. Definitely, you're going to start a new life. Definitely, you're going to, head towards calmer waters. Kumbaga, pupunta ka sa isang lugar, sa isang sitwasyon na mas magiging peaceful ka, mas magiging masaya ka na. Dito ka na magiging, kampante, makakapagsimula ka na dito ng bagong buhay. So, definitely, pwedeng may relocation din dito. Pwedeng physical movement ito. Na pwedeng maglilipat ka talaga ng bahay, maglilipat ka ng lugar, na natitirhan, Pwede rin na trabaho ito, no? Pwedeng you are going to change employers, change jobs, change career, pwedeng ganun din. So, definitely related ito dito. No? Maaaring nasaktan ka talaga ng bongga at ngayon gusto mo nang bumangon, gusto mo nang magsimula ng bagong buhay, mag-move on na para totally maging easier para sa iyo, no, ang pagbabagong buhay na ito. So, gusto mong lumipat, no? Gusto mong umalis sa lugar na yan para hindi na kayo mararemind pa, no? So, we have Three of Swords. Yeah, definitely Aries, no? Kasi sa Three of Swords, heartache, heartbreak, ito yung talagang naramdaman ninyo. Talagang naloko kayo rito. At this could be someone very close to your heart, no? Kung sino man na nakapanloko sa inyo. Talagang nasaktan kayo ng todo dito in the past. Maaring hindi mo to akalain, hindi mo to sukat akalain ng taong ito ang makakapanakit sa iyong damdamin. Kasi maaring ito, diba? Maaring minahal mong taong ito, maaring very close ka sa kanya, diba? Pinagtiwalaan mo siya, tapos ayun, lulukohin ka pala. Diba? Kaya maaring ngayon, yun na lang ang gagawin mo. Mag-move on ka na. Diba? Kasi ngayon, tulad nito, kaya siguro kayo din aalis sa lugar
kung saan kayo nakatira or saan kayo nag-stay, kung saan kayo nasaktan. Kasi baka maya-maya, 'di ba, makikita mo pa rin yung taong nakapanakit ng inyong damdamin or mararemind ka mismo sa pangyayari dahil sa lugar, 'di ba, na nakikita mo. Kaya maaaring gusto mong umalis diyan para totally makalimutan mo na yung sitwasyon na ito. Kasi parang tignan mo yung puso, nagutay-gutay, 'di ba? Punit-punit. So talagang nasaktan kayo siguro diyan ng bonggang-bongga. So what else? We have external validation. For some of you Aries, maybe you are seeking for validation and you don't need that validation from the outside. Hindi mo kailangan ng ibang tao para sabihin sa iyo na good job, magaling ka talaga, 'di ba? Because you know in yourself, lahat ng ginagawa mo, you're very confident. You have a go-getter attitude. So, alam mo sa sarili mo na bawat bagay na ginagawa mo ay ginagalingan mo. Nilalagay mo yung heart and soul mo dyan. Kaya, alam mo sa sarili mo na magaling ka. 'Di ba? Alam mo sa sarili mo na kung ano man ang mga ginagawa mo, you've done that, no, with all your heart and soul. Kaya you don't need validation from other people. No? Hindi mo kailangan yon. Kasi una-una, ikaw din yung mas nakakakilala sa sarili mo. 'Di ba? So, overrate your intuition. Yan. Always follow and listen, no? Your intuition. Trust your intuition as well. Kasi yan ang gagabay sa'yo. Yan ang 24/7 mo na guidance, no? Laging nandiyan dyan sa iyong intuition. Kaya wag mong wag mong babaliwalain ang mga naririnig mo, sa inyong intuition. Nourish the sacred feminine. Ayan. Ang iba sa inyo siguro, sa ngayon, maybe you're going to, you are going to be on the back seat, no? Kung dati, lagi kayo yung nagdedesisyon, lagi kayong nasusunod, lagi kayong nagsasalita, kasi kung ano sinabi ninyo, yun ang nasusunod. Yun ang ginagawa or kailangan gawa ng mga tao sa paligid ninyo. But now, maybe you are going to be on the back seat. Siguro ngayon, meron kang hahayaan tao na siya na muna ang maging punong abala, siya na muna ang bahala. And you're just going to rest. You're just going to be on the back seat at magpapahinga. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.